Okay, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahiwaga at pinagdedebatehang paksa sa Aklat ng Pahayag, ang 144,000. Sino ba sila at ano ba talaga ang nakatakdang mangyari sa kanila? Yan ang aalamin natin ngayon. So heto ang pinaka-core ng tanong. Etong special group na tinatakan mismo ng Diyos, sila ba'y basta na lang makakaiwas sa kamatayan o kailangan din nilang pagdaanan yun bago nila makuha ang kanilang huling gantimpala? Mamamatay ba sila o hindi? Yun ang malaking palaisipan. Para masundan natin ng maayos ang usapan, dadaan tayo sa 5 bahagi. Uumpisahan natin sa misteryo mismo, tapos yung mga key terms na kailangan nating malaman, yung 3 pananaw sa debate, kung ano ang sinusuportahan ng author, at sa huli, isang mahalagang tanong tungkol sa interpretation. Okay, simulan na natin. Sino nga ba talaga itong mahiwagang grupo ng 144,000? At bakit ba, hanggang ngayon, mainit pa rin ang debate tungkol sa kanila, lalo na sa pag-aaral ng mga huling araw o yung tinatawag na Christian eschatology. Ayon mismo sa Aklat ng Pahayag, sila yung isang piling-piling grupo. May tatak sila mismo mula sa Diyos, at ang purpose niyan ay para maging proteksyon sa gitna ng isang napakatinding kaguluhan sa mundo. Sila yung, kumbaga, Divine Special Forces. So, bago tayo tumalon sa mga debate, kailangan muna nating intindihin yung pundasyon, yung framework ng buong argumento. May 4 na premises or assumptions na inilatag ang ating source na kailangan nating tandaan. Napaka-importante nitong 4 na to. Isipin nyo, para itong mga building blocks. Ito ang pinaka-blueprint ng author. Kapag may isa kang hindi tinanggap dito, posibleng gumuho yung buong lohika niya. So, klaruhin natin. Para sa kanya, iisa lang ang 144,000, ang unang kalahating linggo, ang panahon ng halimaw, sila rin ang 2 saksi, at iisa lang ang halimaw na tinutukoy. At itong unang kalahating linggo na to, super crucial yan. Isang specific na time frame, 1 to 60 days. Dito mangyayari lahat ng aksyon. Kumbaga, lahat ng pinag-uusapan natin, dito sa panahong to, nagaganap. Alright, ngayong malinaw na yung mga basic terms at assumptions, handa na ba tayong pakinggan yung 3 nagtutunggali ang pananaw tungkol sa kapalaran ng 144,000? Let's dive in! So heto na, sa isang banda, may view 1. Lahat sila magta-transform lang, hindi mamamatay. Bakit? Kasi nga tinatakan sila ng Diyos, so super protektado sila. Sa kabilang banda naman, may view 2. Lahat sila mamamatay talaga. Bakit? Kasi may talata daw na direktang nagsasabing papatayin sila. Sobrang magkasalungat, di ba? Para sa mga naniniwala sa unang pananaw, simple lang ang lohika nila. Paano ka mamamatay kung hindi ka pwedeng masaktan? At paano ka masasaktan kung may selyo ka ng proteksyon mula sa Diyos? Kaya para sa kanila, ang tanging konklusyon ay transformation, hindi kamatayan. Pero, heto naman yung pambato ng kabilang kampo, yung view 2. Direktang quote ito na parang napakalinaw na nagsasabing pagkatapos ng kanilang misyon, sila ay sasalakayin, tatalunin at papatayin. So paano mo naman i-ignore tong talatang to, di ba? So anong gagawin natin ngayon? Parehong panig may pinanghahawakang talata sa Biblia. Well, dahil dito may nabuong pangatlong view. Isang mas nuanced na interpretasyon na sinusubukang pagtugmain ang 2 panig. Ito na yung pinapabora ng ating author. Ang ikatlong opsyon na ito ay hindi all or nothing. Sa halip, ito'y isang kombinasyon. Isang paraan para ma-reconcile yung 2 tila magkasalungat na ideya na parehong may suporta sa kasulatan. Ganito raw yan. Una, may dual role sila. Nagpo-prophecy sila at the same time, nagpo-protekta rin sa ibang mga banal. Dahil dyan, pangalawa, yung iba sa kanila magiging martir talaga. Mamamatay sila. Pero, at ito yung pinaka-key, may matitira sa kanila na mananatiling buhay para ipagpatuloy yung pagprotekta. At sa dulo, magkikita-kita silang lahat. Yung mga namatay, bubuhayin muli. At yung mga nakaligtas, magta-transform. Lahat sila magkakaroon ng spiritual bodies. 'Di ba? Parang mas kumpleto yung picture. Dito ngayon umiikot ang buong argumento ng author. It's a logical question, kasi kung lahat sila mamamatay sa gitna ng misyon, edi sino na yung magbabantay at magpoprotekta sa mga natitirang banal? Parang may butas sa plano, di ba? And you know what's really remarkable? Inaamin mismo ng author na walang 100% na katiyakan. Ang sabi niya, sa aking palagay. Ibig sabihin, ito isang makatwirang opinyon na binuo niya, hindi isang absolutong katotohanan. At yung ganong intellectual honesty, yun ang kahanga-hanga.
At itong buong debate na to, it actually brings us to a bigger, mas malalim na tanong. Paano ba natin dapat tingnan at unawain ang mga teksto na tulad nito? Mga tekstong bukas sa iba't ibang interpretasyon. So ano bang mga takeaways natin dito? Well, una, malinaw na yung Biblia pwedeng mag-support ng magkakaibang pananaw. Pangalawa, yung mga assumptions mo sa simula, yung mga premise, sobrang laki ng epekto niyan sa conclusion mo. Pangatlo, ang pag-intindi sa kasulatan ay parang pagbabalanse ng iba't ibang claims. At para sa author, yung view na nagpapanatili sa dalawang roles, prophecy at protection, yun ang pinaka-logical at kumpletong sagot. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng isang tanong na medyo mabigat. Sa pag-i-interpret natin, saan ba nagkikita yung ating pananampalataya at yung ating simpleng pangangatwiran o lohika? Kapag may mga bagay na hindi malinaw, paano natin pinagtutugma yung sinasabi mismo ng teksto at yung sarili nating pag-ulawa? Isang tanong na, aminin man natin o hindi, palagi nating hinaharap sa ating pagbabasa.